From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Kabalo mo sa Davao, daghang bangko? Kasi nagtunga daghang bangko sa Davao. Unsa may sulod sa bangko? Daghang kwarta. Dunay sobra 200 ka bangko sa Davao. Kabalo mo na? Kailan puros na kwarta. Pero tungod kay daghang kwarta sa bangko, basta-basta na lang baka mo sulod dito. Pagkatapos mo kuha withdrawal slip, pirma, hihatag sa cashier. Mu-withdraw ko. Pagtanaw sa cashier, wakay pangalan, wakay application nga nag-deposit ka, tanan-tanan. Unya, mu-withdraw ka, mutawag dahil nag-security. Security! DI, hold upper din he. Ipadakop ka. Pagtanaw, wakay deposito, pero bangko man daghan man ni kwarta, silingan pagid nako. Pwede ba to? Dili pwede to. Daghan karon ang mga anak sa Dios nga gustong withdraw sa langit pero sila spiritual investment. Hallelujah. Amen. Ang uban pod nag-invest og spiritual sa mga butang nagkalugi na. Do not invest in something that is losing because you will lose too. Ang wala na gipanalanginan sa Dios ayaw gadto dito. Pag-invest sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kanang inyong pagpaminaw sa power line o sa hour of truth, investment na. I promise you, I am praying for you. And I am praying as a servant of God, not as a person that is a person that do not know the power of God. I am preaching and I am praying for you as a person who's been sent by God for you. Nga mapanalanginan ka. Sulay, pagkahuman, daghan kag puntos langit sa pagampo, pagkatapos pagpakigusa sa iyang gingharian, pagkatapos pagpaminaw sa pulong sa Dios, kining paglingkod ninyo diri, dako na kay ning investment. Labi nagwa na moy lihok-lihok diha, pagsugod na ko gwali, wa na moy tindog-tindog, bisan kaihyon mo nangihi na lang mo diha sa inyong pantalon. Kurting kuyawag yun na. Naayuban, tungod kay gusto nila igsuon nga di mamis ang matag pulong ako insulti. Ang uban nakaihi na lang silang pantalon pero wala lang yapon. Namilaw ra yapon siya. Pagkadakong investment na. Di ko nagsulting manghihi mo sa inyong pantalon karon pero maura to'y example nga nagingong ko pagka nag-invest kag sacrifice, ang Diyos manalangin sa imo ha. Tanawa ang gisulti sa balang kasulatan
dinhi sa experience sa usa ka propeta sa diyang miadto siya sa Zarephath, pagkatapos dunay famine dito. Pagkahuman, nakita niya usa ka babaeng balo. For 3 years there was famine. Our famine here, wala pa man gani 1 year ang atong El Nino dinhi. Daghan nang nagkamatay sa gutom, daghan nang nagkamatay sa kanang famine nga nahitabo sa tuwa. Pero diri sa Zarephath, 3 years of famine. Many already have died. The population of that place was decimated. The name of the place is Zarephath. Ug dunay sa kababaeng balo ditong nabilin na lang siya ug ang iyang anak. Doon na lang sila last meal. Harina nga isa ka pudyot na lang ug kanang lana nga gamay na lang. Sa gulo na lang niya i-bake pagkahuman kauno nila, pagkahuman mga matay na sila. Apan niabot ang propeta sa Dios, si Elijah. Pagkatapos murag way ko kaluoy kining propeta kung tanaw nimo sa tawhanon nga paagi. Kay ingon siya, ako usay pakauna. Ingon ng babae, ikay pakaunon, kinimaw na'y among ulahi nga mil. Pagkaon, i-bake na ako ni, ako anak mo kaon, and after this we die, and you're still asking for it. Nagtuo siya, natugkan siya pagtuo. Pagkahumaningon siya, okay, akong ihatag sa imuha. Paghatag niya, nakakaon si Elijah. O niya paghawa niya, gipanalanginan ni Elijah ang iyang balay ug ang iyang kinabuhi. Abi ninyo sa inaytabo, paghawa ni Elijah, kining maong babae, kada mukaon siya, muadto siya sa sudlanan sa iyang harina, sudlanan sa iyang lana, kada muadto siya, naagid siya makuot. Sa kapudyot, lana nga maugyapon, pagkahuman mawa na, i-bake niya kauno nila. Pagkaudto mo balik na po siya, nanapod. 3 years! Kada balik niya, na! There is a miraculous supply from God that you will never lack again. It may not be always full, but you will destroy your lack. The abundance of God will destroy anything that you lack in life. Wala kay pagpanginahanglan nga dili ihatag sa Dios. Tanawan ninyong duha ka isda ug 5 ka tinapay. 5,000 ang naglingkod. Parehani daghan lang taga mayroon, pero inani ang itsura sa mga taong naglingkod. They were following the Lord because they were hearing His preaching. This multitude were hungry for the words of God. And while they followed the Lord, came the late hour in the afternoon, and the people have not eaten a meal. They were hungry. They were looking for something to eat. And the Lord, the Bible says, had compassion on them. Naluoy ang Ginoo sa ila magtanaw. Ingon siya sa mga apostoles, palingkura sila, tag 50. Palingkod sila. Pagkahuman, ingon ang Ginoo, kinsa man sa inyo ang naay pagkaon. Nangita sila, wapoy makaon ng uban. Pero naay bata dito nga naay balon, 2 ka isda, 5 ka tinapay. Gikuha o gidala sa Ginoo. Pagdala sa Ginoo, gikuha sa Ginoo yang gipanalanginan. Tanawa, basta mo sa kabutang na ipanalangin, i-multiply na sa Diyos sa milagrosong paagi. So, panalanginan niya, giampuan niya, pagkahuman, gipanalanginan. Ang iyang 12 ka apostoles, iyang ipatindog sa iyang atubangan. Ingon siya, i-divide ninyo, bahinan ninyo, ang isda into 12 pieces. Ang 5 ka tinapay into 12 pieces. So, gibahin-bahin ang isda o tinapay into 12 equal pieces. Ingon siya, na ba mo'y party karon? Ang tanang apostoles na party sa isda, na party sa tinapay. Ingon siya, sige lakaw na mo. I-distribute na sa mga katauhan. Kung ikaw, usa sa mga apostoles, ang imong bahin, sa 2 ka isda, divided into 12, mahimo na lang ng 12 pieces ang kada usa ka piece, 6 kabahin. 6 kabahin ang isa. So 12 tanan. Di kagmay na kayo.
Ang tinapay siguro ana nakadagko. Unya ingon na Ginoo pakauna silang tanan. Kung ikaw sa mga apostoles sa imong buhaton, 5,000 ang naglingkod sa imong tubangan. Lalaki lang na wa pay labot sa mga babae o mga bata. Lakaw na kung ako si Pedro, mulakaw ko, kaluluoy gyud tong mauna. Kay gamay reya akong ibutang kay daghang pagod. Makaluluoy gyud ang mauna. So si Pedro sa iyang pagkatawhanon, dong ni imuha gamay. Ikaw, gamay. Kung gamay siya, mas gamay ka. Ikaw po, mas gamay. Ang ikaw nung luoy kayo, wa naman. Gamay na gid mo ha. Pero natingala si Pedro, kada kusi niya sa isda, pagtanaw niya, mupuli man, naapoy laing isda. Nahurot na niya ang 100, kada ana niya na mangyapo isda. Hangtod nga kung ikaw ang apostoles, nakita nimo na yung milagro nagkatabo sa imong kamot. Dakuon siguro nimo. Milagro naman yun ni. 1,000 man ako napakaon, wa pa mahurot. Bulahan katong ikaw 1,000. Imuha na. Hallelujah. Napakaw ng tanan, nabusog ang tanan. Ingon ang kasulatan, do na pa'y 12 kabukag nga sobra. Tanawan ninyo, basta mo salig ta sa Ginoo. Amen. Mao ni ang akong singgit sa katawhan sa Pilipinas, mamalik ta sa pagsalig sa Ginoo. Ang uban sa ato gikapoy na kong trabaho, kayod 6 to 6, ang imong bulsa, murag ipatahi nimo imong pantalon, nga nakalimot ang imong tailor, nga gitahi ang tumoy sa imong bulsa. Nga naman, kada butang og kwarta, mulusot lang, kada kung nimo gingkam, pag umansaw sa kubulan, naku samanta, wa matay na ani. Ang atong naangkon, mga utang pa, nagkalisod, nagkakapoy ko. Dagkan ako gunahunang mga negosyo, bagsak na ng kapoy na kung unsay ako buhaton. Nakapoy ka, kay imo ra manggahom ang imong gigamit. Pagsandig ragot og pagsalig sa Ginoo. Muingon ka Ginoo, himuon nako ang akong mahimo, pero musalig ko sa imo sa di na nako mahimo. You must have that desire in your heart. When you have desire, then you beget hope. When you have hope, then God will look at you and increase your faith. Because faith begets hope. Nakakanay desire. Ang mahimo sa akong sweldo, kini lang. Ang desire na ako, doon ako'y gwapong balay, na mahimaya na ako ang Ginoo, pero dili kaya sa akong sweldo. Ayan, nagkaya sa imong sweldo. Ihatag ang imong sweldo, o si makaya ana, ang dili nimo makaya, mauto ang imong ikarga sa imong pagtuo. Pastor, unsaon ako pagkarga sa akong pagtuo sa akong di makaya. Ingani, na kay tinguha, di nimo mahimo. Muluhod ka, agwin ka, Ginoo, niya ang akong desire, di ko kahimo ani. Ikaw ang muhimo para nako. Then you wait. You wait. You wait, amen. Pastor, ingon ang doktor, cancer daw ang akong sakit. Umingon siya, you have 6 months to live. Tinaraban doktor, musulti, nagi finality. Unom kabulan. Mayog abtang kag unom. Paghuli ni mo sa balay, gaanay mong naong igsoon, di nakaganahan mo kaon, bisan unsa kalami, unom ka na lang gud kabulan, ganahan pa kana. Pero ni akakarong kagabion, tingali, gitaningan ka na sa doktor, gunom kabulan, kay na kay cancer nga nagangut-ngut sa imong tinai, sa imong likod, sa bisan asang parte sa imong lawas. Sultihan ta kas tinuod karong kagabion, naay pulong ang mas dakong doktor kaysa imong doktor nga napaminawan. Ang iyang pangalan si Jesus Christ. Siya ang naghimo sa imong lawas. Siyang nakabalo sa imong ulo ngadto sa imong lapalapa. Nakabalo siya sa sulod ug gawas sa imong lawas. Ang tanang naa diha kabalo siya.
O kabalo ka ba nga nagayon na yung pulong, the Word of God is medicine to your flesh. That means the Word of God tambal sa imong lawas. Ang inyong manggong naibawan tambal, kanang imnon lang tumaron nga moagi sa baba, mo nay tambal nga atong naibawan. Bisan pait-pait, usay ang tambal, ihagi diri, injeksyon, mara na itong naibawan tambal. Ang moagi sa bukton, ang moagi sa lubot, ang moagi sa kilid, ang moagi sa tutunlan, ang moagi sa baba. Pero nabi ay tambal nga moagi sa dalunggan. Karong kagabi yun, ang imo na paminawan, tambal ni. Pulong sa Diyos, tambal. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When the devil attacks you, he attacks your faith. Because you are not a physical being with occasional moments of spiritual experience. You are not. You are a spiritual being with occasional moments of physical experiences. And everything started in the spirit that is manifested in the physical today. Kamo, nanukad mo sa spirit? Dili mo physical. Spiritual mo nga pagkatao. Ang ipatuon ni Satanas nato, physical ta. Dili ta physical. I will tell you why. It is an infinite God, a spiritual God that created you. And it is only by infinite means that you can be satisfied. Because it is God who created you. He is a spiritual God. He is a God that you cannot see. Siya ang nagpatungha sa imo ng kalibutan. Mga nang bisan ang tanang kwarta na sa imo, ha? You think when you have debts that you need more money to pay for your debts. The more money you have, if you don't have God, the more problems you will have too. Kung wala kay Diyos. Pero tanawa, tungod kay ikaw, usa ka tao, na gibuhat sa Diyos sa iyang kaugalingong dagway. Pagbuhat niya sa imo, kompleto ka. Duna kay 5 physical senses. Sense of hearing, sentidos pagdungog. Makadungog mo? Sentidos pagtanaw. Makitan ko ninyo? Guwapo, dili. Tinod? Basigin nyo lang kung gikuhan para ganahan ko magwali. Pwede po tinod. Sentido sa pagtandog, makabati ka. Sentido sa pagtilaw, makatilaw ka. Sentido sa pagpanimaho. Kining 5 senses gihatag nimo. Physical senses ang tawagan na. Pero sa diyang nalaglag ka, pinaagi sa atong unang ginikanan kang adano kang Eva, dunay usa ka sentido sa imong konektado sa Dios nga mo'y gikawat sa yawa. Ang 5 senses wala ni gikawat. Gipabili niya sa imo. Ang uban gikawatan. Muna ang uban bungol. Di kadungog. Ang uban amang. Di kasulti. Ang uban di katimaho. Pero way kwenta na. Ang pinakamahinungdanon ang 6th sense. May gikawat sa yawa sa imuha. You know what that sense is? It is the sense of faith. Everybody says, sense of faith. Sense of faith is your bridge to a God that you cannot see. You can only believe, but you cannot see. Kung ang imong kumpiyansahan, ang imong 5 ka sentido, diligi ka magsilbi. Kaya di man imo mahikap ang Diyos. Di ko mo to, di ko kahikap. Di man imo makita, di ko mo too. Di ko kadungog, di ko mo too. Di na ako masimhot, di ko mo too. Ang tuuhan ko, ang matandog lang sa akong 5 ka sentido. Kini may problema ni Tomas. Si Tomas, usa sa mga apostoles, makaulaw po ng apostolesa. Sayang apostoles manunta. Pero di siya mo to nga Ginoo nabanhaw sa mga patay. Ingon siya, kung di na ako mahikap sa akong tudlo, ang samad sa iyang kamot, di ko mo too. Sense of touch, di ko. Kung di ko kakita sa samad sa iyang kilid, di ko mo too. One day, nagtigom sila. Ang pultahan sirado. Ang bintana sirado. Ang 11 nagtigom sa sulod. Kalit-kalit igsoon na materialize ang Ginoo sa ilang tunga. Primero nakita ti ilusa. Hantod ang tuhod until
all the body materialized. And it was the Lord Jesus Christ. His eyes looked in all directions, looking for somebody among the disciples. He was looking for Thomas, ang maduha-duhaon. Pagtanaw niya, Tomas, dali diri. Kung ikaw si Tomas, di na siya kamadto no, kay lalimang ka, way giagiyang pultahan, kalit lang itong ha, silang tunga. Pero Tomas, grabe yung pagduha-duha. Ni dool pag yun siya. Ibutang mong tudlo karon. Giyana niya, tinuod. Diri, tinuod. Dito pa siya ningong, my Lord and my God. Amot pasabot, tuna ko, Ginoong Diyos ko. Hallelujah. Amen. Ingon lang Ginoo kan Tomas, Tomas, bulahan ka kay nakakita ka pagkahuman ituo ka. Pero isa mas bulahan kanimo ang wala makakita pero gani nagapano. Mas bulahan mo kay niyaman mo karon. Niya nagsulti ko ang Ginoo makiguban sa tuwa karon. Ni amo og nagpakiguban sa akong pag-alagad dinhi karong kagabiyon. Amen. Mas bulahan mo ni Tomas. Kabalo mo ang Ginoo nasa inyong tunga. Dili na ako ma-pinpoint ining tao ug asang tunga. Kung imong tanan puro tunga na tanan. So naagid sa diha. Kisay mo balik sa iyang pagtuo sa Dios. Nangisda si Pedro sa Luke chapter 5. O sa kagabi hangtod sa buntag way nakuhang isda. Ang Ginoo ni abot sa pagkabuntag. Naba mo isda mga unta. Ginoo, isa kagabi iming nangisda wa gyud isda dinhi. Ingon ang Ginoo, wadto ka sa laod, itaktak imong pukot. Ningadto sa laod, gitaktak ang pukot. Nituman siya sa Ginoo, pagkahumang nagreklamo sa ang iyang 5 kasentido. Sa iyang 5 kasentido ingon na tao nagaingon siya, isa kagabi ko din ng isda, wa mag-isda din he. Veterano kong mangingisda, mao ni ang akong panginabuhi, mao ni akong profesyon, kabalo ko may isda bagwala, labi na ron El Nino, ang isda ni Salom sa ipinakailalom, nangita og bugnaw-bugnaw, ang ako kaning isda diya sa akong lagpa, nangamatay na tanang kay perting inita. Wa man gyud isda diri ingon Pedro. Pero ingon ang Ginoo, itaktak dito sa laod kay na isda. Ang iyang kasinatian, ang iyang sentido sa paminaw, sa mata, sa paminaw, sa touch, tanan nagasulti niyang walay isda diha. Pero ingon siya sa Ginoo, nevertheless, because of thy word. Everybody says, nevertheless, because of thy word, I will let down the net. Nevertheless, pag yun yung nevertheless, pero sige lang, kaya gisulti man nimo, pagtuon na to, ang akong sentido na gayon, wala. Pero ang akong pagtumay, akong palihukon, nagingon ang tanan na akong pagkatao, wala. Pero gisulti man ko sino, sige na lang. Tak-tak. Pag-ana niya igsoon, pagbira niya, di na halos mabira, kay 153 ka baby bariles ang naa sa sulod sa pukot. Hantod hapit na malunod ang iyang bangka. Pagtanaw ni Pedro sa mga baby bariles, 153 ka buok, kung sa'y gasulod niya, kwarta na ni, panalangin, hangtod ang iyang mga mata, nakuha sa ginutuwa, lapos panalangin. Inanaman ng tao, basta panalanginan, di na makita ang Ginoo, ang panalangin na may makita. Hantod na unlod si Pedro, na unlod, hangtod diri ng tubig, nagpaluwas, Ginoo, luwas ako. Taga diri ng tubig, Ginoo, luwas ako. Taga diri ng atong utang, Ginoo, luwas ako. Di na ako musab, basta na'y panalangin, duha na akong tanaw, ng panalangin ug ikaw. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Butuhan ba nato siya? Kisay mo buto niya nga atong hari. Manay pinakagwapong hari? Praise the Lord. Kaya bisan nung sang oras matawagan nato siya. Mao nang gipadala niya sa kuwa iyang gingharian. Anak, dili denominasyon ang akong ipadala nimo, dili relihiyon. Gingharian ang akong ipadala sa imuha. Kay
Kay basta natas gingharian, dili ta makawatan ni bisan kinsang tao. Kaya nga itong tanang investment paingon sa iya, ug siya nagasulat ni ini, ug ibalik niya sa tuwa kayo sa atong ipugas may atong anihon. Nagtuo mo na yan ang mga kaigsunan. Ang imposible sa Diyos, may mong posible. The Bible tells us with man it is impossible, but not with God. For with God, everything is possible. Dili nato kinabilangguon ng Diyos. Pagka di na nimo mahimo, ihangad. Unya, abliha ang avenue sa imong pagtuo. Kasa ako lisod, pero sa Diyos way lisod. Ang desire na ako, matuman ng Diyos way mangitag katumanan nini. Hallelujah. Amen. Basta lisod, itandog ni Juan Diyos, insulto man sa Diyos, o ganak ka niya, tapos naglisod ka. Pagka naglisod ka, wakal gitabangan, ang Diyos ni mo inutil. Ang Diyos ni mo, way mahimo. Pero ang Diyos na to, gamhanan, nagahulat lang siya nga ato siyang saligan. Kaya ngun siya pinagi sa imong pagtuo, mauna ang mahitabo sa ibuha. Ang butan ni dool sa iya, kung sa may gusto ni mong buhato na ako ni mo, nga maayo unta ko. Nagtuo kang mahimo na ako na. Nagtuo ko, karon dayon, maayo ka na. Naayo siya. Ang nagtalinugo mo gyapon, ang tanang ni dool sa iya nga dunay mga balatian. Karon, sa ani nga ministry, nagadawat ko dagang sulat. Pastor, pinaglang sa pagtandog sa akong screen, naayo ang akong balatian. Pastor, pinagi sa pagtandog sa akong pagtu sa screen, nakigusa ko sa imuha ang akong utang na bayaran. Pastor, naptagang kong bagong paglawom, nahisuod pagyud ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay napalik ang akong pagtuo. You may lose everything, but do not lose your sense of faith, because that is your only connection to God. The devil wants you to lose that so that the devil can rule over you with your physical senses only. But God, through the preaching of His Word, wants you to be recovered from the hands of the devil. He wants you to be restored into the family of God, into His kingdom, where everything is free if you are a child of God. By virtue of your repentance, when you say, not my will, but thine be done, you are actually putting yourself under the sovereignty of God. And when you put yourself under the sovereignty of God, He will pardon you of all of your sins, and He will begin you to treat you as your child. Pagkaanak ka na sa Diyos, ang talang butang, wa ni mo pangayuha, ihatag niya kay siya nakakita sa imong kayuha. Isa ba sa inyong amahan diri? Na kay anak, na kay mahimo nakita niyo sakit ang tiyan, gutom imong gipasagdan? Dili. Ang Dios mas maayo kaysa sa atong amahan sa yuta. Pagkaanak ka niya, kay naginulsol ka na sa imong sala ug nabalik ka na sa imong pagtuo, dili na ka mangayo ang imong tanang gikinahanglan i-provide niya para sa imo. Kinsa ni mga anak din anak mo sa Dios? Kung anak mo sa Dios, unya kamong mga anak sa Dios, nanganak mo, unsa man na sa Dios sa inyong anak? Sa? Tama. Apo. Ikaw anak sa Dios, nanganak ka, kanang imong anak nga gamay, apo sa Dios. Lalimang ka ang imong apuhan, dato pa kang bulkiya. Dato pa ni Ayala, dato pa ni Subel. Apuhan good na niya. Apo good na niya. Anak good ka sa Ginoo. Niya musulod kag department store, mangita kag gatas para sa apo sa Dios. Tanaw nimo tong dilata. Pag tanaw, dili tanaw ng brand, tanaw ng presyo. 500, mahal man. Pila nga akong kwarta? Ang anak sa Dios, nagkuot sa iyong kwarta. Pila? 50? Mahal. Kini gwapo ni para sa apo sa Dios, pero mahal man. Nalimitahan siya karon sa nasa iyang bulsa. Adto siya dito sa uban mga gatas. Kini 50 pesos. Kini na lang. Unsa man ni? Para sa apo sa Dios. Pila? 50 pesos. Kaya mo may ma-afford. Unsa man ni? Liberty, condensed milk. Liberty na lang. Hantod nga inana taig soon, tapos na, nagkaguot,
ang atong pangunahuna, hantod na wala ang atong pagtuo. Ingana ang atong pagtuo makawat sa yawa. Pagka na kay di ma-afford, tigali niya ito kag department store, ug wa ka ka-afford. Ayaw isurrender ang imong pagtuo. Magtukag may desire, isa ka adlaw, mo balik ko diri, 5 ka 500 ako paliton. Bahantay mo. Unsay ako muhatol, muli ko, mangayo ko sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, ang uban sa inyo, di kadawat, kay wa man mangayo. Kinsay mangayo niya. Isulat tayo yung ipangayo, ha? Isulat. Tas sa ang mangayo. Karon mangayo raman mo, ay limitahi. Pangayo ra bitaw na. Pangayo, bisan unsa. Unya ibutang sa imong desire. Mauni ang akong desire. Amahan ang tanang makaayoan ni sa kuwa ihatag. Pananglitan number 1, nangayo kog barko. Ikaduha, eroplano. Ikatulo, balay. Sakyanan. Guwapong trabaho. Daghang kwarta nga kay paeskwela sa akong anak. Pagkatapos ihatag sa Diyos. Mao na imong desire. Ang Diyos na may magbuutan ng tanan. Barko, saan man yan barko? Dili pwede na. Kinigikinhanglan na gid niya ni balay nga gwapo. Pag mangayo pud mo sa Diyos, specify pud ninyo. Nay nangayo anak sa Diyos, gitagaan, reklamo pagkauman. Ngano man, nangayo. Tagay kog balay Ginoo, gitagag balay. Pagkauman ni bagulbol. Kayang balay nga gihatag niya, usay pultahan, usay bintana. Wow, siya magsulti nga, pila ka bintana, pila ka kwarto diha. Basta balay lang, di balay. Ang uban po, nangayog bana. Tagay kog bana, buutan, Kristohanon. Paghatag ni reklamo po. Ngano man, pagtanaw kay libat man. Pero buutan, Kristohanon. Putot pa gyud. Pero sa kabuutan, gyud kay pangitaon. Specify ninyo. Tagay kog balay, i-drawing pa yun. Di Ginoo ana, ihatag sa Ginoo sa inyo na. Sultian tamos tinuod. Hallelujah! Mao ni ang pangunahuna sa Ginoo sa inyo. Nganong nasulti na ako na, siyang nagsadog mingon siya. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and everyone that knocketh to him it shall be open. Hallelujah. Isulat tanan. Pagkahuman, hulata. Kining tanan ninyong nakita aning ministry ha? 10 years ago, gisulat ko ni tanan. Pangutan ang akong mga assistants diya. Bisa nalagad ko sa Ginoo, ako kinanglan mangayo sad saya para matagaan ko. Paghatag, gikalipay nako kay kining tanan para sa mga anak sa Ginoo sa pag-alagad sa ilang espiritual nga pagpanginahanglan. Bisan asa sila ning kalibutana, pag-aalagaran sila sa pulong sa Dios. Walay usan ninyo karong kagabion nga niyanhi nga naglingkod diha nga wala mauli sa iyang pagtuo nga ihatag ang inyong mga pagpangayo. Ang uban mangayo tagdiutra gamay ra kayo. Ngano man maulaw ko sa Ginoo. Kabalo mo sa panalangin sa Ginoo adto mos dagat ugma. Kung moingon ko ninyo tanan nga niya diri karon adto tag dagat ugma. Magdalata og sudlanan kay mukaos ta sa dagat. Unsa inyong dalhon? Ang uban mo yung basong gamay pastor. Ngano man maulaw ko basig mahurot ang dagat. Ang ubad drum, dako-dako naman ganina. Ako, mato ko dito, water pump ang akong dalhon. Bisan adlaw gabi ang water pump magandar. Musuyop sa tubig sa ocean, di na mahubas. Ingana ang Diyos sa iyang supply ngadto sa tanang nagkinahanglan sa yaha. My God can supply all your needs according to your needs, according to His riches in glory. Masupply niya ang tanan. Tuuhi lang. Paluparay mong pagtuog mayo. Desire na. Mo nang mangayo ka, ihatag. Nangayo ra bitaw ka, wa may mawa nimo kay nangayo ka. Nganong imo mang limitahan nga nangayo ra man ka. I-drawing, isulti. Isa kadlaw ka ng tanan ma-materialize because everything that you see manifested in the material and physical, first it started in the spiritual. Because everything that you see started really in the spiritual.
Kanang mga balatian ninyo, wala man nagibutang sa Dios diha. Ang nag-start na daw tang espiritu. Makitan ba ninyo daw tang espiritu? Kung si Saddam Hussein makanhi, pabuton niya ang bacteriological weapon dinhi kanang bomba niya, bubuto diri, why sounds kayong mabati? Bok, mga lang. Pagkahuman, di nyo makita ang germs ng mga lupad. Pero mukos na sa inyo og kanang anthrax, mga samad diri, dagko kayo, hantod din mo kaginawa, mga matay mo, pero may nakita. Ang daotang espiritu ingana gyapon. Dili ninyo makita, pero mosulod sa inyo ha. Kay wa mo'y gahom, wa mo'y pagtuo. Pagsulod, na kay nabati diri. Wala ra gud to. Gamay ra gud to. Sakit man. Ingon dayong yawa. Kanser siguro na. Ipatuo niya sa imo nga ang sakit diring gamay, kanser. Hantod nga nahadlok ka. Bitaw, no? Mura bitaw kanser. Di na nakuha. Hangtod nituo ka nga ang naa diri kanser, labon dili. Napatuo ka sa yawa, pinagi sa sentido sa imong pagbati. Sa napatuo ka niya, mutunghan na gyud ang kanser kay gituuhan naman nimo. Ingan ang pagtuo. That is also faith in reverse. But you can operate right now the operation of faith for your own benefit and good. Pagka ang yawa, gikan ka dinhi, miingon siya pag giingnan ka ni kibuloy nga muswag ka, tan-aw na to. Ugma, maglisod kag samot. Unsay imong buhaton? Ayaw isurrender imong pagtuog mo ingon, bitaw no, murag bakak man tong isulti ni pastor, naglisod man kog samot. Gikan ko dito silang meeting, naglisod naman yung kog samot. Ang yawa ni atake sa imong pagtuo. Sa imong buhaton, manindugan ka, ayaw tuhi ang sirkumstansya nga imong nakita. Sama kang Pedro, pagtanaw niya sa dagat, the circumstances and reality tells him that there is no fish in the sea. But nevertheless, because God said it, he still believed God. Pagkagisulti na sa yawa nimo, ingna ang yawa. Ikaw gyud buong-buong gyud, deceiver ka gyud. Gikan karon, di na nimo kulimbungan. Kay bisan pag nagtilaw ko kalisod, di ko motuo nga kini dili mawa ang end result niini prosperity para sa kuha. Balatian nako maayo pinagi sa gahom sa Dios. Hallelujah! Tapos makita nimo ang tanan mong desire of faith, isa-isa matuman tanan sa imong kinabuhi. The Lord will restore the vitality of your faith, and you will become a man and a woman of God with power, and you become a warrior of God. Anytime atakihon sa yaway mong pagtuo, ikaw makasukol na sa yaha. So na di man kakasukol niya. Karon kasukol na ka. Remember, when the devil comes into you, he attacks your faith. You know why? Because he knows when you have faith, you have power. Everybody says, when I have faith, I have power. Kusgo na to. When I have faith, I have power. When I have power, I have authority. When I have authority, I can command anything that I don't like to leave, and everything I like to come. Tanawa, basta nakipagtuo, gamhanan ka. Gibuhat ang tao sa Dios dili para mahimong lampa, dili para mahimong way gahom. Gibuhat ka sa Dios and dagway para mahimong kang gamhanan. Kining material world, pati ng langit, gibuhat na para sa tuwa. Para kita'y mukomanda na. Mo bitang paganhin niya, kita gantan niya example. Ang bagyo patuuhon niya sa yaha. Ang hangin patuuhon niya sa yaha. Paduulon niya ang gusto niya muduol, ang gusto muhawa, kay naa siya gahom. Ang anak sa Dios nawadag gahom, tungod kay nawadan siya pagtuo. Ibalik ang imong pagtuo, kay dula kay pagtuo, dula kay gahom. Na kay gahom, na kay otoridad. Og na kay otoridad, makasugo na ka. Di ba ingon siya? If you have faith, as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain. Mubalhin. Watos dagat. Mutuo na. Kundi ka magduha-duha. Tanawa? Unsay bukid ni mo ron, balatian?
May pagtuo karon, pagkamos balay sugua. Kinsay gustong cancer ninyo? Kinsay gustong sakit sa lawas ninyo? Kakita ka Satanas, wag gusto. Pero kinsay sakit, naay sakit ron. Sa to pagidawat ninyo, ang dili ninyo gusto. Pagka gidawat nimo, ang dili nimo gusto, wag kay gahom. Di ka gusto cancer, ang cancer gusto kayo nimo. Yung cancer, di ko gusto nimo. Yung ang cancer, o niya, kay gusto tamang ka, sa may mo himo. Paghalok sa cancer nimo, wala ni hawa. Sige kag di lagi gusto nimo. Dok, kwa para gud ni dok. Tas-tasa pa gud ni dok. Bisan ang doktor nalibog kung saan pagkuha sa halok sa cancer sa imo ha. Ingon ang doktor, may naman yung pagkahalok sa imong tinaing, di naman ni matastas. Di ka gusto pero nadawat nimo, hantod mo ka, sige na lang, wala naman ko'y mahimo. Mamatay na lang ko. Wala naman ko'y mahimo, sige na lang. Wa kay gahom, wa kay pagtuo. Karon i-restore sa Dios ang imong pagtuo. Ang espiritu nga nagdala anang imong sakit mauray pahawaon ug pati ang sakit mawala. Ang cancer, ang tanang sakit sa lawas, ang nagdala espiritu nga di niyo makita. Mura ka ng bomba ni Saddam, mubuto. Pagkatapos di niyo makita, magsasakit ka na lang. Anak na, espiritong di niyo makita. Ang espiritu pod mao'y makapalayas sa espiritu. Ang atong kalaban murag ninja, ikaw tao lang. Okay, daganan. Pero pag abot na sa espiritu, makaingon na ka, ninja ray, makapatay ninjo. Oh. Espiritu sa Ginoo mas gamhanan sa espiritong nisulod nimo nagdalag balatian. Pagka nisulod na sa imo pinagi sa pagtuo, abugon niya ang tanan nga balatian sa imong lawas. Pati na ang kapobrehon abugon niya. Pati ang kapobrehon, poverty of the devil. Daghan kayong advocate of poverty karon magwawali, gusto nila mamubri mo mayo. This is a false concept. The Lord did not make you to be poor. He made you so that you can be a child of God who dominates everything in life. Pati finances nimo, panalanginan sa Diyos. Pagkagipanalaginan sa Diyos na matingala ka, ang tanan mong pagpanginahanglan, easy lang ihatag sa Ginoo sa imo ha. Di ka maglisod. Dili gusto sa Diyos, galisod ka. Hallelujah. Ibalik ang imong pagtuo sa iya. Kasi nagtuo. Nga dili nila mahimo sa Diyos. Kasi nagtuo sa istorya ni Abraham ug ni Sarah. Sa istorya ni Abraham ug ni Sarah, 100 years old, wa manganak. Pero gusto ganak. Kinsay 100 years old diri gusto ganak. Anhimo niya kay ampuan ta mo. Isulat mo sa Guinness Book of World Records. 100 years old Pilipinas, nanganak. Si Sarah dapat nang sa Guinness eh. Nimbisitang Ginoo sa ilaha. Abraham, sa sunod tuig, maong pitsa, maong adlaw, manganak si Sarah. Si Sarah naminaw, turting agik-ik. Kamera pangitar go 100 years old ha. Tiguang pa si Sarah anang nakita nyo sa screen. Nganong nagkatawa si Sarah? Nganong nagkatawa si Sarah? Kaya ang iyang sentidong 5 may nagpakatawa sa iya ha. Ang iyang mata nagtanaw. Nangunot pa manis talong wa mahalin sa palingkig 3 ka bulan. Ang iyang pamati nagtugan. Kanusa pa ka mga anak. 40 years old ang babae, menopause na. Ikaw 100 years old. Triple opos na ka. Ang tanang sirkumstansya sa kinabuhi nagatug-an nga imposible ang buhaton sa Dios. Pero si Abraham kay naanad siya sa Ginoo nga makiguban. Sa tao imposible. Nagduha-duha si Sarah, si Abraham wag yun magduha-duha.
Ingon siya, Ginoo, akong hulaton ang imong gisaad, matabo sa kuha. Next year, the same day, nga gisaad sa Dios, si Sarah nagbuntis. Naliman ka? Dili panahon sa mangga, nangayog mangga. Sa buntag kasukaon. 100 years old, abig, matunawi. Sigig, digwas, buntag, pagtanaw pa, uy, nagbuntis di ay si Sarah. Natuman ang gisaad sa Dios. 101 years old, gipanganak niya si Isaac ang anak sa saad. Ngunang kamungway mga anak pangayo sa Ginoo. Ang buot pasabutan na ika-apply gyapon ninyo sa inyong sitwasyon. Siguro inyong kinabuhi, way panalangin. 100 years old, nagkakunot na inyong kinabuhi. Wadyoy anak sa panalangin. Ang kuna karon, ang saad sa Ginoo. I assure you that tonight, if faith would come to you, you will defy all your circumstances in life. You will even defy what your five senses is telling you. Your sixth sense is going to come back to you. It will be gotten from the hands of the devil who stole it, and God is going to restore it to you. That when you command by that faith, power is going to happen, and authority will be commanded over you, that you will have whatsoever you ask from God. Ang tanan mong gikinahanglan ihatag sa Dios sa imuha. Ingana ang gusto sa Dios may tabo sa imuha. Gituyo sa inyong pastor dinhi nga di ko suportahan og tao. Ang akong gituhan ang iyang pulong. Gipadala ta ka. Bisan asa ka mo to, panalanginan ta ka. Ang kuna ang tanan kong panalangin. Bisan asa ko ipadala sa Diyos, siya ang nagasupply sa tanan kong pagpanginahanglan. Diri ko mapamatud-an sa inyo ha, ang kaakong wali, nga alagad ko sa Ginoo, nga nagdala sa tanan yung request sa Yaha. Pero una, ang mensahe sa amahan, gikan sa Yaha, nga gipahatag niya sa kuwa paingon sa inyo ha, ingon siya, imposible niya mong mapanalanginan kung wala mo'y pagtuo. Nana ba mo'y pagtuo karon? Sa gisulti sa Ginoo? Do you have faith in what God has said tonight? With man it is impossible, but not with God. For everything is possible with God. Usa ka makusog nga clap offering. Ang tanang naghatag og usa ka makusog nga clap offering, doble-doble ang inyong bonus sa tubangan sa Ginoo ning mga takna karon. Usa ka makusog nga victory shout. O gabi ninyo ning pagalagara, ginabungkag na tanan ng barriers sa inyong relihiyon o sa inyong denominasyon. Inyo lang tong tikanganan, paingon sa usa ka gwapong pagalagad sa Dios. Gusto niya karon makasulod mo sa iyang gingharian, nga diin siya ang hari. Kinsay mo boto niya? Magpasakop ta sa iyang gingharian? Palingkuron nato siya ingon nga atong hari. Ato siyang butuhan. I-elect nato siya. Niya ang campaign manager ni Jesus Christ, nangampanya karong kagabion. Let us vote and elect Jesus Christ to become our King. And let Him sit in our heart as the King of Kings and the Lord of Lords. Walay saad siya nga iyang pakyason. Kay dili siya bakakon nga Diyos. Ug usa pa gamhanan siya, mahimo niya ang tanan para sa imuha. Hallelujah. Kamong tanang niya dinhi karon, nakita na kog wala sa tanang kinasuok-suokan nining sanctified nga dapit sa Ginoo. Wala mo'y prayer request. Kisulti na ba niyang tulo ninyo pinakadakong prayer request? Kisa nagsulti sa yung pinakadakong mga prayer request, taas ang kamot. Hulata ang Ginoo. Ay mo pagdali. Have hope in your heart. Ang paglaom ibutang diha. Kung dili niya ihatag ugma, ang paglaom naa, Martis di ay. Dili mahatag sa Martis, sunod semana di ay. Di niya mahatag sunod bulan. Ayaw kawatig pagtuo o paglaom. Kay mo abot ra na. Ang dili mais Pilipino, inig pangayo, butan pa ang mughatag. Kitay nangayo siya muhatag, di nato butan siya kano sa niya ihatag sa tuwa. Ang atong buhaton, hulaton lang nato. Praise the Lord, praise the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. The Lord, before I end, I will say this. Gusto sa Ginoo, gusto kanyang mahimong co-creator. So gikan karon ang mugawa sa imong baba, kuhaa ang negatibo nga mga pulong. Kaya ang negative word creates for you. Because words are things that you let out. Unsay gisulti nimo, nalimtan nimo, pero wa ka kabalo gibuhat ka sa dagway sa Dios, naga-create ang imong pulong sa imong gisulti. Pagingon imong lisod, mulupad na to siya, mo create og kalisod. Pag adto nimo dito, uy lisod, ay katingalang maglisod ka. Kay gi-create na nimo na. So kung tula kay circumstansyang lisod, moingon ka, why imposible sa Dios? Sa ako ay imposible, pero sa Dios walay imposible. Makaya na ko na. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw i-surrender ang inyong pagtuo karon. Musukol ba mo sa yawa sa diyang ilugo niya inyong pagtuo? Paguli, ilug-ilugo na sa yawa na, dula-dulaan na mo sa yawa, ayaw i-surrender. Musukol mo ingon, dili kumutuon nimo ang akong tuuhan, ang pulong sa Dios agiwali sa among pastor. Hallelujah. Og ning kagabion, ang Dios manalangin sa imuha. Samtang imong itaas ang imong pagtuo pag-usab ug ingnon nato ang Dios, lig-una ang akong pagtuo. Amen. Manindog sa atang tanan. Ang gustong duha kapilo nga panalangin, double blessings, itaas po ang duha ka kamot. Without Him, you can do nothing. Isandig tanan sa Diyos ang imong tanang pagabuhaton o gustong buhaton og desisyon. And the Lord will bless you for that. Tanan mo diha, itaas natong tanan. Ang tulo nimo kadagkong pagpangayo, isa-isa matagaan og tubag gikan karong adlaw. Hulata ang tubag ug moabot na kanimo sa paaging wala nimo mahibaw-i. The answer will surely come in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Katong tanan nga mga dunay mga paryente, mahal sa kinabuhi, nga wala diri, nasa ospital, basta mga suod nimo, inahan, amahan, anak, suod sa imong kinabuhi, naibalatian, ikaw ang proxy nga akong ampuan. Pag-abot dito, you can lay your hands on your loved one. And the power of healing and anointing of healing will flow to your loved one from your hand. Taas sa imong kamot. Ang gusto nimong itapion sa imong mahal sa kinabuhi, taas. Kay panalaginan sa Diyos na amahan ang kamot nga nagtaas, inighawa dinhi, nakadawat og anointing of healing. Tanang kamot nga nakataas, tagay anointing of healing gikan sa imong alagad. Ngay iniguli, inigtapion sa ilang kamot nga to sa ilang mahal sa kinabuhi. Healing will flow. Blessings will flow. Ang anointing of healing naa sa inyo karon. Paguli ang pua, ang bisan unsang naisakit sa imong panimalay, og siya mamaayo. Ang blessings sa Ginoong financial magauban kanimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Let us confess the acceptance of these blessings. Kusgon nato, amahan, ginadawat ko ang mga panalangin karong kagabion, kaayuhan sa akong balatian, balatian sa akong mahal sa kinabuhi, mabungkag ang kapobrehon, ang mga buhat ni Satanas, sama sa tunglo sa balatian, problema
nga muragway kasulbaran, mahimo ng gamhanan, ang akong kinabuhi, gikan ni nga adlaw. Salamat sa sentido sa pagtuo, nga nabalik ka nako, pinaagi sa imong pulong. Tuuhan ko ay mong mga pulong, labaw pa sa sirkumstansya sa akong kinabuhi, nga akong makita karon, lisod, dili mahimo, kining tanan, mga negatibong pagtuo, ipadaplin ko na. O ang tinuod nga pagtuo, nga alang nimo, walay butang imposible, maunay akong pagabuhaton. Bantayan ko ang pulong nagagawas sa akong baba, kay kini mubuhat sa akong gisulti. Ang akong buhaton, gikan karon, kadagaya, panalangin, kaayuhan, kaluwasan, walay lisod, ang tanang panalangin, moabot ka nako, mauna ni ang akong pagtuo karon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Usa ka makusog nga clap offering sa atong buhi nga Dios. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is His.